guys! So once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so for today's content, nandito naman po si Shy na Shop Vlog. Ayan, so for today's content, dahil ang aim ko talaga is that makatulong lalo na sa mga small YouTuber or mga beginners na katulad ko na bago pa lang nagbablog. Ayan, so dahil almost 2 years na ako nagbablog, i-share ko rin ang aking experience kung ano yung mga bagay na ginagawa ko, lalo-lalo na sa pagbablog or paggagawa ng videos. So, ang may advice ko po dun sa mga bagong viewers at bagong YouTube creator ngayon and content creator na sana ay makatulong tong aking ideas para magkaroon kayo ng idea kung paano gumawa ng videos. Ayan, so ang una po talaga, sobrang hirap po sa paggawa ng videos dahil wala ka pa namang idea at kung ano lang yung nakasanayan mo na ginagawa, yun lang po yung gagawin mo. But then, sa katagalan ng panahon na pagbablog ko and naka-find out ko na yung mga bagay na dapat natin gawin lalo na sa paggawa ng videos, marami po pala talagang foul or mga bagay na dapat natin matutunan as new content creator. Ayan, so dahil sa bago lang ako nag-vlog dati, hindi ko alam kung ano yung mga dapat kong gawin. So ngayon, nanonood po ako ng YouTube tutorial. Kung passion po talaga ninyo na mag-vlog, mas makakatulong po sa inyo ang panonood ng YouTube tutorials about vlogging. So, dahil doon, nagkaroon ako ng experience kung paano gumawa ng mga videos or paano mag-edit. I'm sure na nakaka-relate din kayo lalo na sa mga bagong content creator dito sa YouTube. Ituturo ko sa inyo ngayon guys, sa paggawa ng videos, usually po natin ginagawa is that pa-portrait po. Ayan, so pag sinabi pong pa-portrait, ibig sabihin patayo po yung ating paggawa ng video. So, may tendency po na magkaroon ng block dito sa gilid pag in-upload nyo po sa YouTube. Kasi prepared lang po sa YouTube na landscape lang po talaga ang gagamitin. Although nakakapag-upload naman po kayo ng portrait ang gamit. But then, mas kailangan po, mas maganda po na pa-landscape. So, sa paggawa natin ng videos, kailangan po pa-landscape po tayo. So, paano po ba yung pa-landscape? So, dapat pa ganito. Ayan. So, nakikita nyo po yan. So, ganyan po dapat ang pag-videos nyo. Ayan. So, yan po ang pa-landscape. So, dapat pa-landscape para makukovered po lahat ng picture doon sa videos. Walang block side by side. Sa pag-videos naman po guys, dapat steady lang po yan. So, kailangan 5 seconds ang pag-videos nyo. Bawal po yung magulo. Kasi syempre, kung kayo po yung nanonood ng vlog, nakakahilo, diba? Kapag halimbawa magalaw yung camera. So, sobrang nakakahilo po yun. Lalo na sa may mga diferensya sa mata. So, minsan maganda yung content, pero kung nakakahilo naman yung videos, nininext ko na yun kasi hindi maganda talaga. So, I preferred na kapag nagbi-videos kayo, kailangan 5 seconds po yung tagal dun sa videos para ma-visualize po ng mga nanonood. Or kailangan pa-slow lang po if ever na ililipat-lipat nyo. Kailangan po kapag mahina po kayo sa pag-video editing, kailangan meron po kayong strategy kung paano mag-video. Kailangan may twist po yung pag-video. Sa akin po kasi depende. Ganyan. Tapos ginaganon-ganon ko siya. Or pinapaikot-ikot ko ng dahan-dahan. Para pag nag-e-edit ako, hindi na po ako mahihirapan. Ayan. So, yun lang po yung tips ko sa mga bagong YouTube creator at bagong vlogger or bagong content creator kung tawagin. So, as you can see, naka-landscape po ang aking cellphone. Ayan. So, dahil naka-landscape siya, ito po yung accurate na size which is prepared sa YouTube. At yan po talaga ang pinaka-requirement. So, sa mga bagong vloggers dyan at mga content creator, so mas maganda talaga na 16:9 ang gagamitin nyo na size para mas ma-maximize yung space sa YouTube, sa inyong mga videos na ina-upload para walang block side by side. So, hindi siya pangit. So, I suggest na ganito po talaga ang gagamitin nyo na size pagdating sa pagbablog. At kung halimbawa content nyo is mga lugar or mga places or like food, mas prepared po talaga ang size na 16:9 which is landscape kung tawagin ha. So sana ay may natutunan kayo sa aking videos for today's content. And of course, pag nagbi-videos kayo guys, kailangan huwag yung move yung camera. Kailangan naka-steady lang or let me say,
5 seconds po para ma-visualize ng inyong mga viewers ang inyong mga videos. Kasi nakakahilo pag yung move yung camera. Kahit naman ikaw, di ba, minsan, na I'm sure na nakaka-relate or na-experience nyo rin po yung move yung camera, nakakahilo. So, ang tendency po talaga yung mga YouTube viewers that umalis sila sa inyong mga channel. Dahil, yun nga, nakakahilo yung mga videos. So, yun po yung kailangan nating i-improve, guys, yung paggawa ng ating mga videos. At kailangan professional ka. Ayan, tips ko rin po sa mga baguhan na YouTube content creators that kailangan po, kung magsalita kayo sa camera, kailangan full confident po kayo. Parang kinakausap nyo lang po yung camera. Parang nakikipagkwentuhan ka lang sa camera. Huwag po kayong mahiya. Kailangan, kapag nagbablog kayo, kailangan makapal talaga ang mukha nyo. Ayan, so, yun po talaga ang pinaka tanging paraan natin para mag-achieve tayo dito sa YouTube. Kasi dati, kapag gumawa ako ng content, hindi ko rin maintindihan dahil nahihiya ako sa camera. Siyempre, siguro dahil first time ako na nag-vlog, pero ngayon, nakapal na mukha ko. Eh, syempre, kapag nakatingin na kayo ng kita sa YouTube, masasabi nyo talaga na masarap sa pakiramdam. So, sana may natutunan kayo sa tips ko for today, ha? So, sa mga baguhan sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell na rin para kayo update sa aking panibagong videos na i-upload. Take my advice, hindi tayo artista para isa-subscribe. So, kailangan mag-upload tayo ng ano bang dapat? Learning and entertaining content, which is makakatulong lalo sa ating mga YouTube subscribers at ating YouTube followers. So, thank you so much sa pagpunta sa aking YouTube channel.